Minsan kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Pero syempre pag may tiyaga, may nilaga. So guys, so good day sa ating lahat. Meron tayo ditong NMAX version 2. Ayan, meron siyang check engine. So namamatay at namumugak siya. Ayan, NMAX version 2. So alam niyo naman sa mga vlog ko, NMAX version 2 ay hindi ito na re-reset yung IC. Pero yung MSD natin ngayon, meron na siyang pang-reset ng IC or pang-program. So meron na tayo ditong, ayun o, yung Yamaha. Okay. Then, diagnose muna natin kung ano ba yung check engine niya. So pasok lang tayo doon sa Yamaha. Importante na lagi tayong mag-read ng error bago natin gawin ang kung ano-ano dyan, mag-reset. Basta read muna tayo. Okay, so dapat naka-on na yung susi. Ayan, naka-on yung panel. So punta tayo sa read full code. Basahin muna natin ano ba yung error nya. Baka IC uli. No trouble code history. Ayun, hindi siya IEC. Ayan o, P0335. Okay, so may isa tayong tools na ipapakita para pag-test niyan kung good ba yan or bad. Okay, so sa MSD kasi hindi pa natin matetest yung talagang live data niya para dyan sa P0335. So ang P0335 ay doon bandas may magneto nakalagay. So siya yung kumukontrol ng fuel at kuryente at timing. Okay, so kaya namamatay-matay siya at namumugak. Ayan. Sa data naman, so hindi natin yan i-reset. Babasahin muna natin. Sa data naman, parameter, start natin siya. So tapos yung makina niya, maingay. Ayan, lumalagot ako. Okay, so yung kanyang IEC valve corrupted na rin ito. Kaya madudoble talaga gastos nito. Off, on. So dapat kapag off on 30 to 15 yan. Pag nag-start 30 to 15 din yan. So hindi na siya sumusunod. Okay, sa injection good, sa ignition timing good naman din siya. Okay, so wala naman siyang ibang pinapakitang error bukod lang dun sa ayun, dun sa dalawa na yon, IEC yan, tapos dun sa CKP sensor. Okay, so tingnan naman natin sa kanyang diagnostic. Ayan, off on na natin, punta tayo sa diagnostic nya. Dito tayo sa functional diagnostic. Tingnan natin kung anong erasure ang meron siya. Kung may erasure 2. Yan, kasi ang CKP hindi yan nakikita dito sa diagnostic or sa analysis. So tingnan natin. Blurred. Okay, so erasure 1 naman siya. Pero corrupted pa rin yung program. So for the program na rin ito. Ayan. And then check upin natin yung kanyang CKP sensor muna. Hi guys, so ito naman yung gamit natin na Smart FI2. Okay, so diagnose natin yung NMAX version 2. Ayun, so gamit yung ating mga cable na yan. Then tablet, ayan. So on lang natin yung susian. Ayan, so tingnan natin ngayon. Pasok tayo sa diagnostic. Okay. So tingnan natin confirm natin kung ano ba yung error na kanyang nilalabas kasi may check engine siya. So pasok lang tayo sa automatic. Ayan. Please turn off and turn on the ignition lock. Okay, so makikita nyo dito yung mga kung anong klaseng ECU siya, B6H, mga yan nakalagay dito. Diagnose natin. Ayan, so meron tayo ditong live data analysis, mga actuation test, special function. So meron din tayo ditong read DTC. Ayan, read tayo ng DTC. Tingnan natin kung ano ba yung check engine nya. Okay, so makikita natin dito, ayan o,
meron siyang lumalabas na crankshaft position sensor, abnormal signal from the crankshaft position sensor. Then meron siyang 218. Yan 218 na yan, andun yan sa loob ng, ayun o, sa loob ng magneto, o yung red na yan. So ito naman 244, kaya nahihirapan siya minsan umandar, nakalagay yan o, fault default impossible start engine. So minsan nahihirapan umandar, minsan namamatay, mapalya. Ito yung 244, lumalabas siya kapag nakakaramdam yung motor ng ganong mga error. Okay, so 245 naman, ayan, yung kusa siyang namatay habang tumatakbo. Ayan yan, yung 245. Ayan, so minsan hindi nyo na kailangan tanongin mayari ano ba nangyari. Itong smart tools na to, lumalabas mismo kung ano nangyayari sa kanya, nadidetect niya. Ayan, so 247, di natin maintindihan kung ano salita nito eh. Ayan o, okay, so hindi mo natin siya i-clear, hindi natin siya i-repress. So kailangan natin gawin, i-diagnose pa natin yung meron tayong live data. Ayan, so select natin yung lahat na yan. Ayan, tapos ayan, makikita natin yung mga kalagayan ng injector, injection, ignition. Ayan, so throttle position degree, throttle position voltage. So meron din tong graphing. Ayan, may graphing din siya. So pag tinothrottle ko siya, makikita nyo yung accuracy ng kanyang TPS, kung may problema ba. Ayan, tsaka kaganda nito guys, siya mismo nagsasabi kung may problema yung motor habang umaandar. So start natin. Ayan, ilalive data natin siya. Ayan, lalabas mismo sa screen niya kung may problema ba yung mga sensor na nakalabas dito sa parameter. Ayan, so problema nito, may maingay doon sa loob, malagitik. Okay, so ayan siya. So wala naman tayo nakikitang naging error, pero doon sa pinakita niya CKP sensor, meron tayong ititest mamaya. Papakita ko sa inyo paano siya ititest ng live, na kung may problema ba siya or nag-abnormal or ano ba nangyari sa kanya. So DTC yun yung error niya ngayon na na-encounter. So wala naman siyang na-encounter na error ngayon. Okay, then sa other function, marami siyang mga function na pwede natin siyang gamitin. So soon papakita natin sa inyo yung mga ibang mga gamit niyan. Okay, so sa ngayon ay ipapakita lang natin yung live data, then yung pinapakita niyang error doon sa DTC natin kanina. Okay, so ngayon wala naman tayo nakikitang kakaibang error doon sa live data. So pasok tayo dito sa special function. Ayan, so pwede tayo mag-test dyan ng ito. So hindi mo tayo mag-i-eSIM reset, kasi ito may pang eSIM reset to para sa Yamaha. So air fuel adjustment, red history, pwede naman tayo tumingin dito sa red history. Yan, same din yan sa ipapakita dun, pinakita kayo na sa labas. So same lang din dito. Ayan o. So wag mo natin i-refresh, saka natin i-refresh yan kapag okay na yung gawin, yung mismong sensor na pinakita na error kanina. So meron din siyang clear air fuel data. So parang ibabalik mo sa factory default yung AFR niya, meron siya. Then altitude setting, meron din siya, kasi minsan hindi yan nag-automatic yung kanyang mga altitude. Okay, then punta tayo dun sa activation test. Ito. So pwede tayo mag-test dyan ng mga coil, cooling fan, headlight, variable, yung BBA. Pwede natin i-testing dyan. So meron siyang pang-action or pang-act. Ayan, so hintayin natin. Okay, yan o. So pwede natin i-start yan. Yan, naririnig nyo sa loob. Ayan o. Ayan o. Na iti-test niya yung mga ibang sensor na nakalagay dito, like BBA na yan. Ayan o. So 3 seconds, ayan, nakalagay dyan. Diba? So meron siyang ganong function. So ibig sabihin, kapag gumana yon habang tinetest natin, so walang problema doon sa mga ganon. So siyempre ang target natin ngayon dito, CKP sensor. So ngayon, pupunta natin yung CKP sensor. Papakita ko sa inyo, pinakita ko lang ibang mga function niya. So ang pupuntahan natin dito, doon kakalasin ko muna yung socket ng CKP doon sa loob. Then sabay CKP socket, ayun o, nasa kaloob-looban ayun siya.
So gamit yung ating socket na to, makikita natin yung live data niya kung ano ba kalagay ng CKP niya na pinapakita. Okay? So doon tayo sa pagtetest ng CKP. Okay guys, so magtetest tayo ngayon ng ayun yung CKP, nakasaksak na yung ating CKP socket. So din yung ating CKP adapter. Ayun, so oops, hindi ko malaglag yung tablet natin. So ito, may kakayanan siya mag-test ng sensor ng live. Ayan, so papasok lang tayo doon sa sensor function. Check sensor, tapos punta tayo sa CKP. Ayan. So meron tayong magnetic pulse. Ayan. So Yamaha. Ayan. After completing the connection, please click Continue to execute. Ayan. So siya mismo yung nagsasalita doon kung ano yung mga gagawin. Ito, para sa pagtetest ng ohms. Ayan. Makikita mo yung ohms ng CKP. Ayan. Sensor is damaged or mishandled. Ayan. Please check again. So nakalagay sensor is damaged. So siya mismo nagsasabi na may damage. So back natin. Tingnan natin sa isang function. Doon tayo sa hall sensor. Ayan. Doon lang guys, nangangailangan lang to ng wifi. Ito pang live data naman ito. Ibababa ko na to, baka malaglag pag start natin. So ayan siya. Then i-continue lang natin. Ayan. Then para mag-checking, ayan para mag-checking naman, ito guys, mayroon akong pinilabas na video paano sa tamang pag-check ito. Ngayon ito live data gagawin natin. Papaandar natin mismo yung motor. On lang yung susian. Then start. Ayan. So makikita nyo lahat siya, nag-good. Ayan. Good naman ang pinapakita niya. Ayan siya So nakasalpak lang yan. Ayan siya. Then pwede natin i-checking yan. Please turn the steering wheel or sweep the magnet back and forth 5 times continuously. Then click checking. So makikita dito guys upon checking siya, nakalagay dito status good. So ibig sabihin yung CKP natin, hindi natin kailangan palitan. So bakit lumalabas pa yung CKP sensor na yon? So possible, ay ang ingay na yan na naririnig lang sa loob ng makina, tumutunog na yan, pwede yan yung nagiging cause niya ng kakaroon siya ng CKP sensor or low bat yung battery. Sa bago naman yung battery nito, malakas naman. So nakalagay dito status is good. Ayan So wala naman siya nakikitang kakaiba guys na ayan, good ang pinapakita niya. So hindi natin papalitan ito ng CKP, ibig sabihin good. So yung kagandahan guys, pag may mga tools tayo na accurate, kahit lumalabas yung sensor na mayroon, hindi agad natin papalitan kasi meron tayong pan-test na pang sureball na talagang kung sira o hindi. Ayan good siya guys, gumagalaw lahat, hindi siya nag-abnormal kasi makikita mo dito yan, nagbabad yan kapag sumasabit yan, bukod doon sa status good na pinapakita niya. Ayan guys so wala siyang problema dito, kaya lang namamatay-matay ito or ganon, possible nga yung tunog na yun sa loob ng makina, pwede naglalak, pwede yung tensioner, time machine or yung crankshaft bearing, yan ang may problema. So sa ngayon wala naman siyang pinapakitang ibang error, kahit doon sa diagnostic natin wala siyang pinapakitang error guys. So ayan ang kanyang throttle body, ayan dumi na rin. So cleaning na rin natin yan. So gamit yung ating itong ultrasonic machine. Okay, so yun, madumi na rin yung kanyang cylinder head, din yung kanyang ine-error ng CKP. So wala dito sa sensor, possible nandun sa tunog ng makina, pwedeng alog na yung crankshaft or pwedeng naglalak na yung kanyang magneto, pwedeng ganon. Okay, so sa ngayon ang gagawin dito ay schedule naman to ng kanyang cleaning. So PMS muna or linis total body, then syempre reprogram. Try natin ngayon pag reprogram gamit yung ating MST. Okay, so mga lang guys yung mga sunod nating gagawing mga guide. Okay guys, ito nalinis natin ang kanyang throttle body, din yung kanyang FI nalinis na rin. So doon na tayo ngayon sa pagre-reprogram kasi gawa ng IEC natin kanina mataas yung percent. So pupunta tayo ngayon, ayan nakatusok na yun yung pin natin. So MST yung gamit natin guys. So ngayon pupunta tayo sa remap. Ayun, then okay lang natin yan. Pasok tayo sa remap. Then select model. So ito ay NMAX version 2. So ang gagamitin nating files dito dahil ito ay for update pa. So B63 01 B64 ito So B6301 or
BF6 kasi pang ano ito, pang Aerox. Tama, pang Aerox. BF6. So B6401, ito pwede natin gamitin ito, B6401. So try natin to guys kung anong magiging resulta nito. So okay lang natin yan. Then punta tayo sa, hindi, pang ano, keyless yan. Pag nakalagay keyless, pag may keyless, ibig sabihin huwag nating ipapasok kasi gawa ng disusi ito. So makikita nyo naman kapag keyless, may ano siya, may lumalabas na of smart key. Pero ang code ng ECU nito ay B6801. Okay, so hanap tayo ngayon ng 01 na hindi siya keyless. Okay, so gumagalaw yung tusok natin. Okay, so yan, tama ko muna yung tusok. Okay, so yun, nakatusok na. Ito guys, wala tayong mapagpilian dito. Kahit pang disusi siya lumalabas, may smart key pa rin. Okay, so gagamitin mo natin yung itong, try natin itong B64 na to na 01. Kahit meron siyang smart key, huwag nating i-ano na lang natin, ignore na natin. Pasok natin yung original file. Okay, then use natin. So tingnan natin kung maglo-loading. So pag nag-field, ibig sabihin hindi siya nakatusok. Okay, so itatama natin yung tusok. Ayan, then try uli. Try ulit natin ang B6401 hanggang sa mag-run siya. So wala siyang pan-checking kung nakakunik. Ayun, so pag gumanyan siya, ibig sabihin nakatusok na siya. Ayan o, nagra-run na siya. Okay, ayan siya. So hintayin na natin matapos yan. Talentadong mekaniko ang sagot sa problema ng motorsiklo mo. Maraming kaalaman at gumagawa ng mula sa puso. Suportado ng mga kaibigan niyang mga solido at tunay na nasa likod dito. Mula sa pagtuturo sa mekaniko hanggang sa pagkayos ng mga motorsiklo, tapat at hindi pinagdadamot. Ang kaalaman na taglay ni Aaron Mekaniko. Isang kilalang mekaniko na gumagawa ng F5 motorsiklo. Nahirapan siya sa pag-troubleshoot. Tumawag ng iba niyang mga mekaniko, hindi rin napaandar ang motor. Tumawag pa ng isang kilalang mekaniko. Ang resulta, hindi pa rin naayos, kaya halos masira na ang ulo. Ang motorsiklo ng Honda, pinalitan halos lahat ng pyesa. Bagong baterya, bagong linya at bagong susiyan niya. Pinalitan na rin ng mga fuse at socket. Ang resulta, hindi pa rin napagana. Pinalitan na ng computer box niya, pati na rin ang total body assembly niya. Bumili din ng spark plug cup, spark plug at bagong ignition coil niya. Binuksan na rin ang cylinder head at blocks, baka ito ay lost compression na. Bumili din ng bagong fuel pump at sinubukan niya. Ang resulta, hindi pa rin talaga gumana. Okay guys, so yun, complete na, remap is complete. So tanggalin na natin yan. Then testing natin sa motor kung ano yung magiging resulta, kung under ba or ano magiging result doon sa ating mga parameter. Okay, so kabit mo natin doon sa motor. Guys, naikabit na yung ECU. So testing natin kung ano magiging resulta doon sa panel, kung on pa ba siya. Okay, so wala namang error. Okay, so kabitan natin ang diagnostic. Yan. Okay guys, so diagnose muna natin siya. So naka-on lang yung power natin. Pasok sa Yamaha, then automatic search, engine. Tignan natin kung papasok or may failure. So pag fail, ibig sabihin hindi obra yung file. Okay, off, on. Tingnan natin kung papasok. Ayan, so pag fail, ibig sabihin hindi match yung file na ipasok natin. So try pa tayo ng ibang file. Okay guys, so magta-try tayo ng other file. Ito, try natin yung B63. Kasi dapat B6H tayo, kaso wala pa sa listahan eh. Kaya magta-try muna tayo ng B63
Yung 010203. Okay, so try tayo. Then original file lang nilalagay mo natin. Ayan. So, failed, ibig sabihin hindi nakatusok na maayos. So, tusok natin na maayos yan. Okay ulit. Failed. So try ulit tayo ng ano, nakabanat eh. Nag-ano si Ronald? Okay. So testing. Okay, so failed. Okay yun guys. So inawakan ko na lang kasi naglulus. So yun siya. Mag-try ulit tayo ng ibang code. So soon guys, lahat ng kailangan nating file available na yan dyan. So sa ngayon for ano muna siya, ipapadevelop natin yung mga file na kailangan natin. So ito pag nag-working ito muna pansamantala, pero pag hindi talaga nag-working, gagamitan ko siya ng laptop. Bumili din ng bagong fuel pump at sinubukan niya. Ang resulta, hindi pa rin talaga gumana. Kaya minsan mo tayong magtitiwala sa sariling kakayanan at kumpiyansa. Kahit kaano tayo kagaling at kahit madiskarte pa, kailangan pa rin natin ng ibang mekaniko. Kaibigang totoo, hindi ka ba tinatabla kasi sa oras nagkipit ka at hirap ka na? May malalapitan, may makukonsulta ang problema. Talentadong mekaniko ang sagot sa problema ng motorsiklo mo. Maraming kaalaman at gumagawa ng mula sa puso. Suportado ng mga kaibigan niyang mga solido at tunay na nasa likod nito. Mula sa pagtuturo sa mekaniko hanggang sa pagkayos ng mga motorsiklo, tapat at hindi pinagdadamot ang kaalaman na taglay ni Aaron Mekaniko. At sa tamang pagkakataon kami nagkausap at kami ay nagkakilala. At sa panahong niyon bumili siya ng mga Okay, so bunot. Okay. So testing ulit natin yung ECU kung ano magiging result. Sa tamang pagkakataon kami nagkausap at kami ay nagkakilala. At sa panahong niyon bumili siya ng mga diagnostic tools ko at pang program na magagamit niya. Tinuruan ko ng ideya ko at tunay na pag-aayos ng FI motorsiklo. Nakinig naman sila kahit sobrang marunong na sila. Ang motor na inaayos nila ay umabohot na pala ng halos isang buwan. At sa aking pag-alala, at ito na ang naging resulta nang nahawakan ko na. Ginamitan ko ng MST diagnostic tools at ng aking ideya. Hindi naman mahirap sa akin na ayusin kasi lagi kong tinuturuan at na-encounter pa. Ito na nga ang naging resulta. Nung si Aaron Mekaniko na ang gumawa, kaunting diagnostic at pagkukumpuni, yan ang aking ginawa. Ginamitan ko ng fuel pressure gauge at aking nakita mahina na ang pump pressure kahit ito'y bago pa. Umanda na nga ang FI motorsiklo sa loob ng 20 minuto. Sa sobrang tuwa halos mapatalon, mapasigaw pati nasa paligid ng motorsiklo. Napapawaw sa talentong galaw. Talentadong mekaniko ang sagot sa problema ng motorsiklo mo. Maraming experience at gumagawa ng mula sa puso. Suportado ng mga kaibigan niyang mga solido at tunay na nasa likod nito. Mula sa pagtuturo sa mekaniko hanggang sa pag-aayos ng mga motorsiklo, dapat at hindi pinagdadamo ang kaalaman. Okay, so na-try ko na ang mga iba't ibang file doon sa MST natin. Pero hindi talaga siya guys gumana kasi once na hindi kasi match yung file, ayan, kasi pinapasukan ko siya ng ibang code kasi gawa ng itong code na to, ayan, wala pa sa MSC natin, ngayon ko palang nire-request. So tingnan nyo siya kapag hindi tama yung file, hindi nyo siya mapapasok. Okay, hindi nyo siya madadiagnose gawa ng yung file hindi accurate.
Pero ewan ko lang kung andar. Fail siya. Andar. Umaandar siya. Yan, umaandar naman siya. Ang problema niya lang ay hindi natin siya ma-diagnose gawa ng ayun siya, fail siya gawa. Yan, nakakailan naman tayo. Mapapa-andar nyo siya. Okay? Then wala naman siyang check engine. Pero fail. Ewan ko lang ngayon pag umaandar kung mapapasukan. Ayan, fail talaga siya. Ibig sabihin, napapa-andar naman natin yung motor pero yung mga file na yun. Pero ang problema, hindi lang match talaga. Okay? So, off on natin. Ayan. Ayan, umaandar naman siya. Yun nga lang, hindi natin mapasok ng diagnostic. Okay? So, kailangan talaga natin ng tamang file. Pero guys, yung remap ng Yamaha dito sa MST, working. Kasi umandar. Ang problema lang, ayun, yung communication mali. So yun guys, yun yung umandar. Tapos ang tino ng andar. Ang problema hindi natin mabasa. So i-remap ko siya guys, gamit na lang yung aking laptop muna habang hinihintay ko yung update, okay? So doon tayo sa laptop naman tayo papasok ng kanyang program. Okay guys, so yun, nag-fill tayo doon sa pag-read. Gamit kasi natin MS sa pag-remap, pero meron naman tayong available na pang talagang legit na program. So ito muna gagamitin natin pansamantala habang hinihintay natin yung update. So testing muna tayo. Ayan, so connected na. Okay. Then nakatusok na yung ating karayom. Then right. Okay. So right lang natin yan. Ayan. So 100% lang naman yan, hanggang 100% 2 times. Then okay na siya. You know already, laging naghahanap ng bagong information, laging naghahanap ng bagong knowledge. What you don't realize, success is lives clues. Success is really focus, basic game. Ako'y nagsimula kung saan mayroong objectives, malinis ang hangarin, yun ang aking perspective. Intensyong tulungan bilang isang professor, palawakin karunungan, yun ang aking intention. Okay guys, so yun, done na. So na-write na natin. So ilalagay natin yung issue doon sa kanyang motor. Then testingin natin kung matadiagnose ba natin kung ano na maging resulta nito. Yun, so naka-install na. So testing natin yung sa ating MST kung mababasa na ba siya. Ayan. Okay. So on lang yung susian. Ayan. Okay. So diagnose. Tingnan natin kung makakapasok na. Ayun, so nakakapasok na guys. So ang problema lang natin doon sa kanina yung files lang. So yun na lang yung hihintayin natin sa update. Okay, so sa read full code, basa tayo. No full code, history, wala na rin. Then sa functional diagnostic, tingnan natin after natin na ma-reprogram kung na-reset ba yung IEC kahit nakawa na. So 16, tumaas na yung total position. Then IEC. Ayun, so 0 na siya. Okay, so pwede natin tong i-start. Then tingnan natin yung kanyang data monitoring. Okay, so ayun, off on natin susian. Exit, then pasok ulit. So yun, 29.0 na siya. So correct na siya guys. Every time na mag-on off tayo, dapat 30 to 15 siya. So good yan. Pag umandar naman, so start natin yung motor, dapat 30 to 15 din siya. Ayan. Ayan siya. So 24. Ayan o, kalmado yung makina. Ayan o, ganda na ng andar. Okay. So 24, good na yan. Pasok na doon sa tinatarget natin na 30 to 15%. So good na siya.
Yung minor, normal. Injection, normal. Ignition timing, normal. Then other value, yan. Fuel system number 1, good. AFR ratio 14.5, ang target natin ay 14.7, so good na siya. Engine load natin 29, yan, good. Then throttle position voltage 0.62 kasi K-type ito, 00 throttle position, so good na to guys. So bubuuin na lang natin itong motor. So ang sunod na lang na pamimaintenance sa mayari, yung makina, yung tumutunog doon sa loob ng makina. So possible tensioner or crankshaft or ganun. Kaya nagluloko yung lumalabas yung error ng crankshaft, error na yun. So wala namang problema yung CKP. Nakita nyo naman, tinest natin kanina. So nandun yun sa pwedeng naglalak yung crankshaft, or minsan nahihirapan siya mag-start. Gawa ng kailangan na rin siyang i-refresh. So odometer nito ay umabot na ng 136,000. Tama, no? Grabe, sulit na pala to. Wala pang refresh ng makina. So tama yan guys, po refresh na yung makina niya. Ayan. So ang CKP sensor lumalabas yung kapag naputulan ka ng pump belt, naglock yung magneto, lumobat yung battery. Maraming caution guys. So sa mga nakarang mga training, narinig nyo naman yan. Okay? So yun lang guys, sana may natutunan kayong araw sa ginawa ting napakahabang video na to. So magandang araw sa ating lahat. Bye bye.